Eh, Magandang umaga mga kapatid kaibigan. Narito na naman tayo para mag-aral sa salita ng Diyos. Bago tayo mag-umpisa, may hilingin ako sa inyo. Paki-subscribe, paki-like, paki-share sa aming munting YouTube channel, Marlon Corit YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Hesukristo na ating Panginoong Tagapagligtas. Paki-subscribe, paki-like, paki-share. Maraming salamat po. Tayo na'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa umagang ito. Narito po kami Ama para mag-aral sa iyong salita. Bas-basan mo po Panginoon ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng tagapakinig nitong mensahe nito, na sila ay makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, na aming Panginoong tagapagligtas. Amen. Dito tayo mag-aral mga kapatid kaibigan sa Juan Kapitulo 6 versikulo 54 hanggang 58. Ito ang sinasabi dito sa 54. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at siya'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Yan ang sabi dito. Ang kumakain sa kanyang laman at umiinom sa kanyang dugo ay bubuhayin niya sa huling araw. Ito ang sinasabi rito. Anong ibig sabihin nito? Ang mga nananalig at tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ay bubuhayin niya muli sa huling araw. Ayan, basta manalig ka kay Kristo, basta tumanggap ka kay Kristo, ikaw ay may buhay na walang hanggan. Pangalan mo ay nakasulat sa aklat ng buhay. Ayan ang ibig sabihin nito. Itong 55. Ito ang sinasabi dito sa 55. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ayan. Ang ating Panginoong Hesukristo, siya ang ating Panginoong tagapagligtas. Ang kanyang dugo ang ihinugas ng ating makasalanan. Kaya tayo ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Binayaran ng ating Panginoon ang ating mga kasalanan. Buhay ng ating Panginoon ang ibinayad ng ating kasalanan. Dugo ng Panginoon ang ihinugas ng ating mga kasalanan. Kaya sinasabi dito, ang kumakain sa kanyang laman at uminom sa kanyang dugo ay may buhay na walang hanggan. Ang ibig sabihin, manalig kay Kristo, tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, para tayo ay may buhay na walang hanggan, para pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Ayan ang ibig sabihin nito, itong salitang ito. 56. Ito ang sinasabi dito sa 56. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananatili sa akin at ako'y sa kanya. Nananatili tayo sa Diyos. At ang Diyos ay nananatili sa atin. Basta tayo ay sumampalataya sa Kanya. Basta tayo ay manalig sa Kanya. Basta tayo ay tumanggap sa Kanya. Nananatili ang Diyos sa atin. Ayan. Bubuhayin niya tayo muli. Kaya tayo ay mamatay. Bigyan niya tayo ng katawang hindi na mamatay. Bigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. Ayan ang ibig sabihin nito mga kapatid kaibigan. 57. Ito ang sinasabi dito sa 57. Kung paano ang buhay
Kung paanong ang buhay na Ama ay nagsugo sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa Ama. Gayon din, ang kumakain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ang ating Ama ay sinugo. Sinugo ng Ama ang anak. Ang Ama nagsugo kay Kristo. Naparito ang anak dahil sinugo ng Ama para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. Siya ay tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Sinugo siya ng Ama. Ang maniniwala at mananalig at tumanggap kay Kristo, siya ay may buhay na walang hanggan. Siya ay tagapagligtas. Si Kristo lamang ang tagapagligtas. Gawa 4:12. Walang ibang tagapagligtas kundi si Kristo lamang. Manalig tayo kay Kristo, tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Para pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Ayan. Basta manalig kay Kristo. Dahil si Kristo ay Diyos, sinugo ng Ama, tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan. Iyan, kapatid, kaibigan, ang katiyakan sa kaligtasan. Dahil ang kaligtasan ay mahalaga. Si Kristo lamang ang makapagliligtas sa bawat isa sa atin. Walang ibang pangalan nga makapagliligtas kundi si Kristo lamang. Dahil siya ay Diyos nga nagkatawang tao, siya ay tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Kaya manalig tayo kay Kristo, tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, para pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Ayan, mga kapatid, kaibigan, katiyakan sa kaligtasan. Tiyakin natin ang ating kaligtasan dahil ang kaligtasan mahalaga. Ngayon ang araw ng kaligtasan, mga kapatid, kaibigan. Last verse, 58. Ito ang sinasabi dito sa 58. Ito ang tinapay na bumabang galing sa langit. Hindi gaya ng tinapay na kinain ng inyong mga ninuno at sila'y namatay. Ang kumakain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman. Anong ibig sabihin to? Basta ikaw ay nananalig kay Kristo at ikaw ay tumanggap kay Kristo, mabubuhay ka. Nga, hindi ka na mamamatay. Yan ang tinatawag na buhay na walang hanggan. Bubuhayin tayo ng Diyos. Kaya tayo ay namatay, bubuhay niya tayo muli. At isama niya tayo doon sa kanyang kaharian. Pangako ito ng Diyos. Nangangako ang Diyos na ang lahat ng mga matay na nananalig kay Kristo ay bubuhayin niya muli pagtunog ng trumpeta ng Diyos. Yan ang hinihintay natin nga pagbabalik ng ating Panginoon. Ayan ang hinihintay natin. Dahil tayo ay bubuhayin niya muli nga hindi na tayo mamamatay kahit kailan. Bibigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. At pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Ayan, mga kapatid, kaibigan, yan ang ating hinihintay ngayon. Kaya, mga kapatid, kaibigan, ihanda ang ating sarili sa muling pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil ang Panginoon ay nangako
na siya ay babalik para isama niya tayo doon sa kanyang kaharian. Napakaganda pag tayo ay may buhay na walang hanggan dahil makasama natin ang Diyos palagi. Hindi na tayo mamamatay. Wala na tayong problema dahil kasama natin ang Diyos. Kausap natin ang Diyos. Sambahin natin ang Diyos sa espiritu at sa katotohanan. Ayan mga kapatid kaibigan, mahal tayo ng Diyos. Lahat ng tao mahal ng Diyos. Kaso lang ang tao may problema. Ayaw kasi maniwala, ayaw manalig kay Kristo, ayaw tumanggap kay Kristo. Kaya sila ay napahama. Pero mga kapatid kaibigan, pag tayo ay sumasampalataya kay Kristo, manalig kay Kristo at tumanggap kay Kristo, tayo ay may buhay na walang hanggan. Pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Ayan ang katiyakan sa kaligtasan mga kapatid kaibigan. Dahil ang kaligtasan nasa pananalig at pagtanggap kay Kristo. Diyan tayo nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Basta tayo nananalig at tumanggap kay Kristo, tayo ay may buhay na walang hanggan. Pangalan nakasulat sa aklat ng buhay. Dahil ang Panginoon, mahal niya ang tao. Ayaw ng Panginoon nga ang tao ay mapahamak. Kaya nga ang buhay ng ating Panginoon ibinigay sa bawat isa sa atin. Binayaran niya ang ating kasalanan. Ano ang binayad ng ating kasalanan? Buhay ng ating Panginoon. Ano ang inugas? Dugo ng ating Panginoon. Ito ang ating pinag-aralan ngayong umagang ito. Ang kumakain sa kanyang laman at uminom sa kanyang dugo ay may buhay na walang hanggan. Ayan ang ibig sabihin nito, mga kapatid kaibigan. Itong ating pinag-aralan. Ayan mga kapatid kaibigan, basta ikaw ay nananalig at tumanggap kay Kristo, may buhay ka na walang hanggan. Pangalan mo nakasulat sa aklat ng buhay. Pagkatapos mo na tinanggap ang ating Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas, magpabautismo ka sa pangalan ng Ama, pangalan ng Anak, pangalan ng Espiritu Santo. Kaya ang bautismo mahalaga. Paglubog mo sa tubig, namatay ka kasama ni Kristo. Pag-ahon mo sa tubig, nabuhay ka kasama ni Kristo. Ikaw ay nagiging bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao. Pangalawang Korinto, Kapitulo 5, versikulo 17. Bagong nilalang ka na. Wala na ang dating pagkatao. Huwag ka nang gumawa ng masama. Dahil isang bisis lang si Kristo maipako sa krus. Hindi na maulit yun. Isang bisis lang. Kaya huwag na tayo gumawa ng kasalanan. Dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Yan mga kapatid kaibigan. Tapos, ikaw ay nakatawid na sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Bakit? Nakatawid ka sa kamatayan, buhay ka. Dahil namatay ka na kasama ni Kristo, nabuhay ka kasama ni Kristo. Ikaw ay nakatawid na sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Juan 5:24. Wala ka ng hatol. Dahil tinanggap mo ang tagapagligtas, tinanggap mo rin ang tagapaghatol. Sinong tagapagligtas? Si Jesucristo. Sinong tagapaghatol? Si Jesucristo. Juan 5:22. Si Jesucristo ang maghatol. Ay mga kapatid kaibigan, ikaw ay nagiging born again. Ipinanganak ka na sa Espiritu. Dahil ipinanganak tayo sa ating nanay, laman. Ito laman. Itong laman, mahilig ito gumawa ng kasalanan. Kaya ano ang kabayaran ng kasalanan? Kamatayan. Kaya sinabi ng Diyos, kailangan ang lahat ay ipanganak sa Espiritu. Dahil para hindi na tayo mamamatay. Ayan ang ibig sabihin yan. Na ikaw ay nagiging born again. Ayan. Matapos ka mabautismuhan, anong gagawin mo? Sundin ang utos ng Diyos. Yung 10 utos, ipasunod ng Diyos yan. Kaya ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo sa Juan 14, versikulo 15, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Yan ang sabi ng ating Panginoon. Ipatupad ang kanyang mga utos. Ano pang sinabi
sa unang Juan, Kapitulo 2, versikulo 3 hanggang 4. Nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Verse 4, ang nagsasabi nga nakikilala ko siya, ngunit sumusuway naman sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Yan ang sinabi ng ating Panginoon. Pag sabihin mo kilala mo ang Diyos, tapos sumusuway ka sa kanyang mga utos, sinungaling ka at wala sa iyo ang katotohanan. Yan ang sinasabi ng Diyos. Kaya naglagay ang Diyos ng palatandaan. Ano ang palatandaan ng Diyos? Ang Sabat, ang ikapitong araw. Nga ang sabi ng Diyos, kilala ninyo ako, kilala ko kayo. Ezekiel 20:20. Kaya noong nilikha itong mundo na ito ng Diyos, langit, lupa, dagat, lahat nga nandirito nilikha ng Diyos, pati tayo nilikha ng Diyos sa loob ng 6 na araw. 6 na araw itong nilikha itong mundo na ito. Lahat nga nandirito, 6 na araw. Anong araw yun? Nilikha ng Diyos itong mundo na ito. Saan nag-umpisa? Paglikha. Linggo, Lunes, Martes, Merkules, Huwebes, hanggang Biyernes, nilikha ito. Anong sabi ng Diyos sa ikapitong araw? Sabi ng Diyos, nagpahinga ako sa ikapitong araw. Dahil ang Sabat ay ikapitong araw ay banal, binasbasan, ibinukod para sa Diyos. Bakit sinabi ng Diyos na nagpahinga siya sa ikapitong araw? Napagod ang Diyos? Hindi napapagod ang Diyos dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Sinabi ng Diyos na siya ay nagpahinga para tayong kanyang mga nilalang, mga hinirang, mga anak, sumunod sa kanya para tayo ay makapasok sa kapahingahan ng Diyos. Kaya naglagay ang Diyos ng palatandaan. Ano ang palatandaan ng Diyos? Ang Sabat, ang ikapitong araw. Ayan ang ginawa niyang palatandaan. Nga, kilala natin ang Diyos, kilala tayo ng Diyos. Yan ang sinabi niya sa Ezekiel 20:20. Kilala natin siya. Kilala din tayo ng Diyos. Eh mga kapatid kaibigan, sa bagong langit, sa bagong lupa, ang sambaron ay Sabat. Wala na tong langit na to, wala na tong lupa na ito. Dahil bago na, pati tayo, binago na, ito katawan ko nabubulok, palitan itong katawang hindi na nabubulok. Katawang panlangit, wala ng kamatayan. Ayan. Ang sabi ng Diyos sa Isaiah 66, versikulo 22 hanggang 23, mababasa mo sa versikulo 22 ang bagong langit, bagong lupa. Mababasa mo sa versikulo 22. Sa versikulo 23, pag nakabasa ka ng araw ng pamamahinga, Sabat yan. Pero dito sa hawak ko na Biblia, ang nakasulat dito ay Sabat. Lahat ng bansa pupunta ron para sumamba sa Diyos. Lahat ha? Sinabi lahat ng bansa pupunta ron. Hindi lang sinabi na kayo lang mga Hudyo, mga taga-Israel, ayun lang ang pupunta rito para sumamba. Ang sabi ng Diyos, lahat ng bansa pupunta ron para sumamba sa Diyos. Sambahin ang Diyos sa Espiritu sa katotohanan. Lahat ng bansa. Pero pag hindi ka ligtas, hindi ka makapunta ron, hindi ka makapasok doon. Dahil ang pangalan nga hindi nakasulat sa aklat ng buhay, iba ang destinasyon nun. Ang destinasyon nun ay lawa na poy. Ang lawa na poy, ayun ang pangalawang kamatayan. Ayun ang impyerno. Ayan ang paglagyan ng mga pangalan nga hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Itatapon niya doon sa lawa na poy. Doon ilalagay ang mga pangalan na hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Pero mga kapatid kaibigan, pag ikaw ay nananalig kay Kristo, pag ikaw ay tumanggap kay Kristo, pangalan mo ay nakasulat sa aklat ng buhay. Makapagsamba ron ang mga pangalan nga nakasulat sa aklat ng buhay. Ay yung mga ligtas, yan ang makapagsamba ron. Dahil ito, kapatid kaibigan, ito katiyakan. Tinuturuan tayo ng Diyos.
dito pa lang sa lupa, tinuturuan tayo nga ang samba doon sa langit, bagong lupa, ay Sabat. Kaya dito pa lang sa lupa, tinuturuan na tayo ng Diyos. Para pag tayo makapunta ron, makapasok tayo doon, hindi na tayo magtanong. Hindi na tayo magtaka, bakit Sabat ang samba. Dahil dito pa lang, tinuturuan na tayo ng Diyos. Alam na natin nga, ang samba ron sa bagong langit, bagong lupa ay Sabat. Hindi linggo. Yan, ito katotohanan, mga kapatid kaibigan. Wala itong halo nga kasinungalingan. Tagapagligtas, tinuturuan tayo. Sinong tagapagligtas? Si Jesucristo. Bautismo, tinuturuan tayo. Kautusan, tinuturuan tayo. Araw ng gusto ng Diyos na siya ay sambahin, tinuturuan tayo. Ang ikapitong araw, ang Sabat. Yan ang gusto ng Diyos na tayo ay sumunod sa Kanya. Para tayo ay makapasok sa kapahingahan ng Diyos. Dahil delikado kapatid, kaibigan, pag hindi tayo ligtas. Kaya tiyakin natin ang ating kaligtasan ngayon. Ngayong oras na ito, ngayong umaga ito. Tiyakin natin. Manalig kay Kristo, tanggapin si Kristo, magbabautismo, sumunod sa kanyang mga utos. Ayan. Ito mga kapatid kaibigan, kumpleto ang itinuro ng Diyos. Na hindi tayo mapahamak. Ang sabi ng Diyos, mga anak, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyosan. Pinapalayo tayo sa mga ribulto, mga imahen, mga larawan. Pinapalayo tayo. Dahil ang sabi ng Diyos, mga anak, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyosan. Unang Juan, Kapitulo 5, versikulo 21. Pinapalayo tayo. Umiwas tayo sa mga ribulto, mga larawan, mga imahen. Pinapalayo tayo ng Diyos. Dahil yan mga yan, alang ka na sa kapahamakan. Kaya ang sabi ng Diyos sa Pahayag 21, versikulo 8, ang mga tigsimbag, mga Diyos-Diyosan ay itatapon niya sa naglalagablab na apoy at asupre. Ayun ang pangalawang kamatayan. Ayun ang impyerno. Ay mga kapatid kaibigan, pinapaiwas tayo ng Diyos para hindi tayo mapahamak. Tinuturuan tayo, mga kapatid kaibigan, iwasan natin ang mga ribulto, mga larawan, mga imahen para hindi tayo mapahamak. Ang Diyos ang may sabi dito, hindi ako. Ginamit lang ako ng Diyos bilang instrumento para maipahayag ang kanyang salita sa buong mundo. At maipakilala natin ang ating Panginoong Hesukristo na siya ay Diyos nga nagkatawang tao. Siya ay tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Ayan mga kapatid kaibigan. Ayan ang katiyakan. Kaya mga kapatid kaibigan, hanggang dito na lang tayo. Paki-subscribe, paki-like, paki-share sa aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Hesukristo na ating Panginoong tagapagligtas. Paki-subscribe, paki-like, paki-share. Maraming salamat po. Tayo na yung manalangin. Ama naming Diyos nga makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa mga salita mo naming napag-aralan ngayong umagang ito. Basbasan mo po Panginoon ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng tagapakinig nitong minsay na to na sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo na aming tagapagligtas. Amen.